May mga paggising na hindi inaanunsyo ng tunog ng alarm clock, kundi ng isang hindi nakikitang buntong hininga sa kaluluwa. Hindi mo laging alam kung bakit, pero nagigising ka na may kakaibang pakiramdam na parang may isang bagay sa loob mo na natutulog pa. Minsan bumabangon ang katawan pero naiwan ang puso. Naiwan ito sa alalahanin kahapon, sa mga salitang nakasakit sa iyo, sa balitang hindi mo pa rin matanggap, sa bill na kailangang bayaran ngayon, sa takot na hindi mo mabigyan ng pangalan. Siguro ganun nagsimula ang umaga mo ngayon. Walang pagmamadali pero may bigat. Sa pagod na kaluluwa, sa maulap na isipan, sa halong matatag na pananampalataya at naipong pagod. Hindi mo alam ang lahat ng sagot. Hindi mo alam kung paano magiging o matatapos ang araw. Pero gayon pa man, narito ka at iyon ang nagbabago sa lahat. Dahil kung narito ka sa harap ng salitang ito, hindi ito aksidente. Ang presensya mo sa sandaling ito ay isang echo ng isang mas malalim na bagay. Ito ay tanda na narinig ng Diyos ang tahimik na panawagan na ginawa mo kagabi. Oo, ang walang hugis na isipan na tumawid sa iyong isip bago matulog. Ang panalangin na walang salita. Ang luhang walang nakakita. Nakita iyon ng Diyos. At dahil diyan, bago ka kausapin ng mundo ngayon, nais niyang kausapin ka muna. Nais niyang marinig mo ito. Hindi ka nakalimutan. Hindi ka na-stuck. Hindi ka tuyo sa loob. Ikaw ay tinatawag sa isang bagong bagay. Sa isang mas malalim na bagay. Sa isang naiibang buhay. Sa isang buhay na nakatanim sa ilog ng kanyang presensya. Ang awit 1 ay hindi isang pandekorasyon na tula na isasabit sa dingding. Ito ay isang spiritual na mapa. Ito ay isang banayad na babala at isang makapangyarihang pangako. Ito ay isang salamin na nagpapakita ng dalawang landas. Ang sa taong nagpapadaig sa naririnig niya sa labas at ang sa taong pumipili na magnilay araw at gabi sa sinabi na ng Diyos. Nagsisimula ang awit na ito sa isang pariralang tila, simple. Mapalad ang tao. Ngunit ang kasunod ay isang spiritual na paghihiwalay sa pagitan ng mga nabubuhay ng walang direksyon tulad ng mga dahon sa hangin at ng mga nagdesisyong magtanim sa isang bagay na walang hanggan. Ngayon, mayroon kang pagkakataon na iyon. Hindi para baguhin agad ang lahat, hindi para magically na solusyonan ang iyong mga problema, kundi para maging matatag, para payagan ang panalangin ito, ang salitang ito, na maging tulad ng tubig para sa iyong ugat. Siya'y magiging tulad ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Hindi ito isang magaang na metapora. Ito ay isang deklarasyon ng tadhana. Iyan ang larawan ng Diyos para sa iyo. Hindi ng isang taong halos hindi na nakakasurvive, kundi ng isang taong nananatili, na kahit naramdaman ng hangin, hindi bumabagsak, na kahit may tagtuyot sa paligid niya, ay namumunga, na kahit tumatakbo ang lahat, siya'y nananatili sa tabi ng bukal. At doon nagsisimulang magbago ang lahat, hindi kapag lumitaw ang bunga, kundi kapag nagdesisyon kang hindi lumayo sa panloob na lugar kung saan nagsasalita ang Diyos. Kapag pinili mong huwag umalis, kahit hindi mo naiintindihan. Yun kapag pinili mong manatili, kahit hindi mo nakikita, ganito nagsisimula ang paglalakbay na ito. Hindi sa mga walang saysay na pangako, kundi sa isang buto ng katotohanan, ng kaginhawaan at ng direksyon. Hindi ito basta-bastang panalangin. Ito ay isang spiritual na paggising para sa mga nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Ito ay isang banayad, ngunit apurahang imbitasyon. Ngayon, nais ng Diyos na bigyan ka hindi lang ng lakas para magpatuloy.
Nais niyang pumunta sa mas malalim. Nais niyang baguhin ang ugat ng bagay na nagpapatuyo sa iyo sa loob. Dahil kung magbabago ang ugat, ang lahat ng iba pa sa paglipas ng panahon ay magbabago rin. At kung mananatili ka hanggang sa dulo ng panalangin ito, kung mananatili ka rito kasama ko, hakbang-hakbang, salita sa salita, mararamdaman mo ito. Hindi lahat ay malulutas, pero may isang bagay sa loob mo na magsisimulang mamulaklak muli. At iyon ang pinakamahalaga. May mga oras na ginagawa mo ang lahat ng tama. Nagdarasal ka, naniniwala ka, nagtitiyaga ka, at gayon paman parang walang gumagalaw, na parang may hindi nakikitang pause button ng buhay, na parang tumigil ang lahat sa paligid mo habang sa loob mo ay sumisigaw ang kaluluwa para sa mga sagot. Kakaiba dahil nagtitiwala ka pa rin sa Diyos. Nagdarasal ka pa rin ng Amen. Nagpapasalamat ka pa rin. Ngunit sa kaibuturan, may isang tanong na hindi pa nasasagot. Bakit parang lahat ay umaabante maliban sa akin? Pumapasok ang awit 1 sa ganitong uri ng katahimikan tulad ng isang buto. Hindi ito nangangako ng bilis. Hindi ito ginagarantiya ng mga agarang sagot. Ngunit inilalantad nito ang isang bagay na nagbabago sa lahat. Ang sikreto ay wala sa pagtakbo, ni sa paggawa ng higit pa, ni sa pagpapatunay ng anumang bagay. Ang sikreto ay manatili sa tabi ng ilog, manatiling nakatanim sa salita, nakatanim sa Diyos, nakatanim kung saan dumadaloy ang tubig kahit hindi mo ito naramdaman. Kahit tila tuyo ang lahat, dito nagsisimulang maintindihan ng kaluluwa dahil ang isang bunga ay hindi lumalabas dahil nagsisikap ang sanga. Ang isang bunga ay hindi lumalabas dahil itinutulak ito ng puno. Ang puno ay hindi nagpapagod. Ito ay nananatili lang. Nagtitiwala ito na ang ugat na nakatago, tahimik, hindi nakikita, ay umiinom mula sa isang mas malalim na lugar. At ang lugar na iyon ay tinatawag na presensya ng Diyos. Ito ang ginagawa mo ngayon. O kahit hindi mo namamalayan, pinapalalim mo ang ugat. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang bunga. Siguro naramdaman mong baog ka, tuyong-tuyo, walang pagkamalikhain, walang motibasyon. Tumingin sa salamin at nag-iisip, hindi ko na alam kung sino ako. Pero huwag mong husgahan ang sarili mo dahil diyan. Kahit ang pinakamalalakas na puno ay may mga panahon ng katahimikan. Mga panahon kung saan parang tumigil ang lahat, pero sa loob, lumalaki ang ugat. At alam mo kung ano ang pagkakaiba ng buhay na puno sa patay. Hindi kung ano ang nakikita sa puno, kundi kung ano ang naramdaman sa ugat. Habang may ugat, may pag-asa. Kaya ngayon, bago ka tumakbo at hanapin kung ano pa ang kulang, bago mo subukang patunayan na ikaw ay okay, manatili ka lang, tumahimik ka, huminga ka, hayaan ang iyong sarili na marinig ang ibang boses, iba sa boses ng paninisi, ng takot o ng paghahambing. Ang boses ng Diyos ay nagsasabi, itinanim kita, dinidiligan kita, palalabasin kitang mamulaklak. Hindi pa ba panahon ng bunga? Okay lang. Hindi pa ba panahon ng pag-aani? Okay lang. Ang mahalaga ay hindi ka gumagalaw ng walang direksyon. Ikaw ay inilalagay. At kahit ang kapaligiran sa paligid mo ay tila tuyo, nagbubukas ang Diyos ng isang lihim na bukal sa loob. Isang bukal na hindi nakikita ng iba, ngunit susuportahan ka sa buong panahon. Manatili ka lang. Magtiwala ka lang, manatili ka lang, dahil ang sinumang nagtatanim sa tabi ng ilog ay laging namumulaklak. Maaga o huli, ngunit laging namumulaklak. May mga umaga na nagigising ka at bago mo pa malaman, nasa loob ka na ng buhawi. Ang mga isipan ay dumarating ng hindi nagpapaalam. Ang mga notifikasyon ay nagpapagulo sa iyong kapayapaan. Ang mga nakabinbing gawain ay nagkakagulo na parang hindi na makapaghintay ang mundo ng isang segundo pa. At sa ganoon, halos hindi mo namamalayan, sinisimulan mo ang araw na parang dahon na tinatangay ng hangin. Walang ugat,
Walang gabay, walang malinaw na boses na nag-aayos sa panloob na kaguluhan. Pero hindi laging ganoon. May panahon kahit hindi mo ito malinaw na naaalala na ang paggising ay isang bagay na mas banal kapag ang pagbukas ng mata ay nangangahulugang magpasalamat. Huminga ng malalim, pakinggan ang katahimikan at sa katahimikang iyon, maramdaman ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng isang relihiyosong obligasyon, kundi tulad ng isang taong tumatanggap ng yakap sa kaluluwa. Tulad ng isang taong nakakaalam na, bago ang anumang desisyon, may isang lugar ng kapahingahan kung saan lahat ay nagkakaroon ng saysay. Pinaalalahanan tayo ng awit 1 tungkol diyan. Hindi ito nagsisimula sa pagsasabi na masaya ang taong laging nagdarasal o pinagpala ang may perpektong pananampalataya. Nagsisimula ito sa isang banayad na babala. Mapalad ang tao na hindi lumalakad ayon sa payo ng masama ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Ano ang ibig sabihin nito sa araw-araw na buhay? Nangangahulugan ito na mula sa unang isipan ng araw, pinipili na natin kung aling boses ang ating pinakikinggan. Ang boses ng alalahanin, ang boses ng takot, ang boses ng paghahambing, o ang boses ng Diyos. At hindi ito tungkol sa pamumuhay sa isang paralel na mundo na binabaliwala ang realidad. Ito ay tungkol sa pagtatatag ng ugat bago lumabas sa hangin, sa pag-angkla ng kaluluwa bago pumasok sa mga agos ng araw. Dahil ang bawat desisyon na ginagawa mo ay isang buto, at ang bawat buto ay may potensyal na bunga. Kung maghahasik ka mula sa kaguluhan, aani ka ng mas maraming pag-aalinlangan. Ngunit kung maghahasik ka mula sa kapayapaan, kahit sa gitna ng kaguluhan, aani ka ng direksyon. Siguro nagsimula na ang umaga na ito ng magulo. Nagkaroon na ng tensyon. Nagkaroon na ng distraction. Nagkaroon na ng panloob na pagmamadali. Pero hindi pa tapos ang araw. At kahit ngayon, maaari kang huminto sandali. Maaari mong ipikit ang iyong mga mata sandali. Maaari kang huminga. At sa tahimik na gawaing iyon, tandaan na ang boses na talagang mahalaga ay hindi sumisigaw. Ito ay bumubulong. At ang bulong na iyon ay nagsasabi, narito ako. Huwag kang magsimula nang wala ako. Ang pagninilay sa kanyang salita ay hindi isang espiritual na obligasyon. Ito ay isang kanlungan. Ito ay ang pagbalik sa sentro. Ito ay, sa literal, ang pagligtas sa iyong isipan bago ito mapuno ng ingay. 3 minuto, 3 talata, isang parirala na sinabi mula sa puso. Minsan, iyon lang ang kailangan mo para baguhin ang panloob na kapaligiran. Hindi ito mahika. Ito ay ugat. Ito ay direksyon. At kapag ginawa mo ito, kapag pinayagan mong ang unang boses ng araw ay sa Diyos, may isang bagay sa iyo na nagkakahanay. Siguro hindi lahat ay malulutas, pero hindi ka aalis na pareho, aalis kang nakatanim. At iyan, sa isang mundo ng mga taong tumatakbo ng walang direksyon, ay isang tahimik na himala. May isang sugat na halos hindi kailanman binabanggit ng malakas, ngunit masakit sa tahimik. Ito ay ang mapait na pakiramdam na lumalabas kapag nakikita mong umaabante ang iba habang naghihintay ka pa rin. Kapag ang mga pinto ay bumubukas para sa kanila at nananatili ka sa pagdarasal sa harap ng isa na hindi gumagalaw. Kapag ipinagdiriwang mo ng may ngiti ang natatanggap ng iba, pero sa loob mo nagtatanong ka, at ako, kailan ang oras ko? Hindi ito tungkol sa inggit. Ito ay tungkol sa pagod na pag-asa, sa pananampalatayang naging matiyaga ngunit nasugatan din. Ito ay tungkol sa paghahasik, sa paniniwala, sa pag-iyak ng lihim at gayunpaman, hindi nakikita ang bunga. Doon nagsisimulang magtanong ang kaluluwa, nakalimutan na ba ako ng Diyos? Hindi ba pinapakinggan ang aking mga panalangin? May ginagawa ba akong mali? Tumugon ang awit 1 ng may lambing, ngunit may katatagan. Hindi nito sinasabi na ang lahat ng ginagawa ng tao ay magtatagumpay saan man.
Sinasabi nito na siya ay magtatagumpay kung siya ay nakatanim sa tabi ng ilog, kung siya ay nagmumuni-muni sa kanyang salita araw at gabi, kung ang kanyang mga ugat ay nasa tamang bukal. Ang pangako na ito ay hindi automatiko. Hindi ito isang dibinong loterya kung saan may nananalo at may natatalo. Ito ay isang espiritual na batas kung saan may ugat, may bunga. At kung saan may ugat sa Diyos, mayroong isang tiyak na oras para sa bawat pamumulaklak. Marahil ang iyong panahon ay hindi pa dumating. Marahil ang iyong bunga ay nasa proseso pa ng pagbuo, nakatago, malalim. Marahil ang tila hindi para sa iyo, sa totoo ay hindi pa. At iyan ang nagbabago sa lahat. Dahil may mga puno na namumulaklak sa tagsibol. Ang iba sa taglagas. Ang ilan sa gitna ng init. Ang iba pagkatapos ng lamig. Ngunit lahat ay namumulaklak kung sila ay buhay, kung sila ay nakatanim, kung sila ay konektado sa bukal. Ang nakikita mo sa buhay ng iba ay hindi nagpapawalang saysay sa pangako para sa iyo. Dahil ang tagumpay na hindi nakaugat sa Diyos, maaga o huli ay masisira. Ito ay marupok. Ito ay tulad ng isang pinutol na bulaklak. Maganda sa labas, ngunit walang ugat. Sa kabaligtaran, ikaw ay inihahanda mula sa loob. Ang iyong paghihintay ay hindi na sayang na oras. Ito ay bahagi ng banal na proseso. Ito ang paraan ng Diyos upang palakasin ang bagay na magtataguyod sa bunga. At kahit sumisigaw ang puso sa pagkainip, may isang katotohanan na nagpapakalma dito. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Nakikita niya, naririnig niya, alam niya ang lupang kinaroroonan mo. At higit pa rito, alam niya ang uri ng bunga na magmumula sa iyo. Hindi ito magiging katulad ng sa iba. Hindi magkakaroon ng parehong hugis o parehong ritmo. Ngunit ito ay magiging iyo. Ito ay magiging masagana. Ito ay magiging walang hanggan. Kaya kung masakit sa iyo ngayon ang kaibahan sa pagitan ng iyong paghihintay at ng ani ng iba, huwag itago ang sakit na iyon. Dalhin mo ito sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya kung ano ito. Dahil kahit ang sugat na iyon, kapag isinuko sa panalangin, ay maaaring maging ugat. At kapag malalim ang ugat, ang bunga kahit matagal ay laging dumarating. Laging may isang oras sa araw na banal at vulnerable sa parehong oras. Iyon ang sandali pagkatapos na magising. Kapag hindi ka pa nakakapagsalita, ngunit nagsimula nang tumakbo ang mga isipan. Kapag wala pa ring ingay sa labas, ngunit sa loob mo ay may bagyo. Doon nakikita ng pag-aalinlangan ang daan nito. Tahimik, nakabalat kayo bilang responsibilidad. Nagdadala ng walang katapusang listahan ng mga bagay na gagawin, mga bagay na lulutasin, mga bagay na labis sa iyo. At nang hindi mo namamalayan, mabilis kang humihinga, kumakapit ang dibdib, bumibilis ang tibok ng puso. Ang isipan ay napupunta sa mga lugar na wala pa. At ang dapat sana ay isang bagong simula, ay nagiging isa pang pag-uulit ng parehong takot, ang takot sa hinaharap, sa kung ano ang maaaring magkamali, sa hindi pagiging sapat, sa hindi pagkakaroon ng kontrol. Maaga ang pag-aalinlangan at kung wala kang gagawin, aagawin nito ang araw. Ngunit may magagawa ka, isang bagay na hindi nangangailangan ng malalaking resources o isang perpektong estado ng pananampalataya. Nangangailangan lang ito ng paghinto, layunin, presensya. Ang awit 1 ay nagsasabi na ang tao na nagmumuni-muni sa salita araw at gabi ay magiging tulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng agos ng tubig. Ang pariralang iyon ay hindi isang tuntunin. Ito ay isang kanlungan. Ang pagninilay sa salita ay hindi lang ang pagbabasa nito. Ito ay ang pagpapahintulot na huminga ito sa loob mo. Ito ay ang pag-uulit nito habang dahan-dahan kang humihinga. Ito ay ang paggawa nito bilang pananggalang para sa isipan. Dahil ang bawat isipan na pumapasok sa umaga ay nagtatanim sa iyo o nagtatangay sa iyo. At kung ang unang pumasok ay ang salita,
Ang iba ay nawawalan ng lakas. Maaari mong gawin ito sa tahimik, sa banyo, habang inihahanda ang kape, habang dinadamitan ang iyong mga anak, habang tumitingin sa salamin. Maaari mong ulitin ang isang parirala. Ako'y magiging tulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng agos ng tubig. At habang sinasabi mo ito, may isang bagay sa loob mo na nagkakahanay, hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. Ang salita ay hindi mahika. Ito ay buhay. At tulad ng tubig, may kapangyarihan itong maglinis upang palambutin ang matitigas na gilid ng isipan, upang pakalmahin ang tumatakbong isipan, upang paalalahanan ka na hindi ka nag-iisa dito, na kahit ang araw ay may mga hamon, mayroon kang mga ugat, at habang may ugat, may katatagan. Ang pagsusulat ng talata, ang pagdadala nito sa iyo, ang pag-uulit nito habang humihinga, lahat ng iyan ay hindi simpleng kilos. Sila ay mga kilos ng tahimik na espiritual na digmaan. Dahil nais ng pag-aalinlangan na nakawin ang iyong umaga at kasama nito ang ritmo ng buong araw. Ngunit kapag itinatanim mo ang salita sa simula, namumulaklak ito sa anyo ng kapayapaan, sa huli. At iyan ay isang uri ng pananampalataya na ginagalang ng langit, laging. May mga araw na parang tahimik ang lahat. Mga araw kung saan hindi mo man lang alam kung umaabante ka o simpleng nakakasurvive lang. Tumingin ka sa paligid at lahat ay pareho pa rin. Ang mga routines, ang mga hindi malutas na problema, ang mga kawalan na hindi mo mapunan. Minsan, kahit ang espiritual na bagay ay tila malayo. Nagbabasa ka, nagdarasal, nakikinig, ngunit wala kang nararamdaman. At ang katahimikan na iyon ay nagiging isang madilim na bulong na nagpapahiwatig na kalimutan ka na ng Diyos. Ngunit hindi. Hindi ka niya nakalimutan. Ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay pagbuo. At ngayon, kahit hindi mo ito nararamdaman, ang banal na espiritu ay nagtatrabaho sa kaibuturan. Dahil ang awit ono ay hindi nagsasalita tungkol sa malalakas o sa mga matagumpay. Ito ay nagsasalita tungkol sa mga matatag, sa mga nagmumuni-muni araw at gabi, sa mga hindi gumagalaw kahit hindi nila nakikita ang bunga, sa mga pumipili na patuloy na maniwala kahit tila natigil ang lahat. At kung nakikinig ka dito, ito ay dahil isa ka sa kanila. Nais ng banal na espiritu na paalalahanan ka sa isang simple ngunit makapangyarihang bagay. Ang isang buto na nakabaon ay hindi patay. Ito ay inihahanda. Ito ay nasa proseso. Ito ay lumalaki sa hindi nakikita. At ganoon ka rin. Kahit hindi mo ito nakikita, may isang bagay sa loob mo na nagsimula ng magbago. Ang ugat ay lumalakas. Ang pananampalataya ay pinipino. Ang pananaw ay nililinis. Ang oras ng paghihintay ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Paano kung ngayon ang araw na ang iyong ugat ay tumama sa ilog na magpapamulaklak sa iyo? Hindi dahil mayroong isang kahangahangang bagay na mangyayari, kundi dahil isang malalim na bagay ang nagiging matatag sa loob mo. Isang tahimik na katiyakan, isang kapayapaan na hindi nangangailangan ng panlabas na patunay. Isang pananampalataya na nagsasabi, hindi ko alam kung paano, ngunit alam ko kung kanino ako nagtiwala. Ang banal na espiritu ay nagpapaalala sa iyo na hindi ka nakakalimutan, ikaw ay inuugat. At iyan ang pinakamahalagang bahagi. Dahil bago ang bunga, dumarating ang ugat. Bago ang himala, dumarating ang pagsuko. Bago ang ani, dumarating ang katahimikan. Huwag kang matakot sa katahimikan na ito. Huwag kang tumakas sa yugtong ito. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa mga puno na tila mas mabilis na namumunga. Marahil ang iyo ay mas mabagal, ngunit magiging mas malakas din ito, mas malalim, mas matagal. Ngayon, habang naglalakad ka sa araw na ito, hindi hinihingi ng espiritu ang perpekto. Hinihiling lang niya sa iyo ang isang bagay. Huwag mong bitawan ang ugat. Huwag mong bitawan ang salita.
Huwag mong bitawan ang pangako. Dahil kahit sa pinakamahirap na lupa, kung ikaw ay nakatanim sa Diyos, ikaw ay mamumulaklak. Marahil hindi nang may ingay o may palakpakan, ngunit may katatagan, may layunin, may walang hanggan. At iyan ang lahat ng kailangan mo. Sa isang mundo na sumusukat sa tagumpay, sa pamamagitan ng kung ano ang mayroon ka, kung ano ang ipinapakita mo, kung ano ang narating mo, madaling mawala ang tunay na kahulugan ng pag-unlad. Tinuruan ka na, ang pag-unlad ay ang pag-iipon, ang pagkakaroon ng mas marami, ang paggabante ng hindi humihinto, ngunit may isang bagay sa loob mo na hindi na umaayon sa kahulugan na iyon. Dahil maaari mong taglayin ang lahat ng iyon, at gayon paman ay makaramdam ka ng kawalan. Maaari mong maabot ang mga layunin, at maramdaman na may mahalagang bagay na kulang. Maaari kang ngumiti sa labas at nalalanta sa loob. Ang awit 1 ay nagsasalita tungkol sa ibang uri ng pag-unlad. Isang hindi nakasalalay sa kapaligiran o sa palakpakan. Isang ipinanganak mula sa ugat. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay magtatagumpay, sabi nito. Ngunit ang pangako na iyon ay may kondisyon sa isang malalim na bagay. Ang pagiging nakatanim, ang pagninilay sa salita. Ang pamumuhay na konektado sa Diyos, hindi ito nagsasalita tungkol sa mabilis na resulta o sa nakikitang tagumpay. Nagsasalita ito tungkol sa bunga sa tamang panahon. Nagsasalita ito tungkol sa katatagan. Nagsasalita ito tungkol sa isang dahon na hindi nalalagas kahit dumating ang taglagas. At iyan ang pag-unlad, ang pagiging buo kahit sa gitna ng kakulangan, ang pagkakaroon ng kapayapaan kahit hindi pa dumating ang sagot, ang pagiging matatag kahit gumagalaw ang mga sitwasyon. Ito ay ang pamumuhay mula sa isang panloob na ugat na hindi nakasalalay sa panlabas. Ito ay ang pag-alam na ang iyong kaluluwa ay may lilim para sa iba kahit hindi ikaw ang pinakamataas na puno sa kagubatan. Ito ay ang pagiging tahanan. Ito ay ang pagiging kanlungan. Ito ay ang pagiging isang lugar kung saan ang iba ay nakakahanap ng ginhawa. Kahit walang nakakapansin, kahit hindi mo ito i-post, kahit walang likes. Ang pag-unlad para sa Diyos ay ang pag-uwi sa pagtatapos ng araw na buo ang kaluluwa. Ito ay ang pagkakaroon ng direksyon kapag ang lahat ay nalilito. Ito ay ang pagpapanatili ng lambing kapag tumigas ang mundo. Ito ay ang hindi pagkawala ng iyong pananampalataya. Kahit kailangan mong umiyak sa tahimik, ang pag-unlad ay ang paglaban. Ito ay ang pamumulaklak sa iyong panahon. Ito ay ang pagbibigay ng bunga na nananatili, hindi na nauubos. Ito ay ang pamumuhay na may malalalim na ugat na walang bagyo ang makakabunot sa iyo. Kaya marahil ngayon ay wala kang masyado. Marahil hindi ka makapagpakita ng mga nakikitang resulta. Ngunit kung ikaw ay lumalaki sa loob, nag-unlad ka na. Kung ikaw ay nagtatanim ng pasensya, kapayapaan, pananampalataya, namumulaklak ka na. Kung pinipili mong magpatawad, kung maaari kang magalit. Kung nagdesisyon kang magtiwala kung lahat ay nag-aanyaya sa iyo na matakot. Kung pinipili mo ang pag-ibig kapag ang pinakamadali ay isara ang puso, iyan sa mata ng Diyos ay isang walang hanggang ani. Ang tanong ay hindi na gaano ako karami, kundi sino ang nagiging ako. Dahil sa huli, ang lahat ng iba pa ay lumilipas. Ngunit kung sino ka sa harap ng Diyos, iyon ang nananatili. Ngayon, maaari kang gumawa ng isang desisyon. Isang hindi nangangailangan ng ingay, ni ng mga saksi, ni ng agarang gantimpala. Nangangailangan lang ito ng katapatan. Ngayon maaari mong sabihin sa isang mahinang boses ng buong puso, Panginoon, nais kong maging puno, hindi isang dahon na tinatangay ng hangin. At sa parira lang iyon, nang hindi mo namamalayan, nagsimula ka ng mag-unlad. Mula sa hindi nakikita, mula sa walang hanggan, mula sa totoo.
Ang awit 1 ay hindi isinulat para palamutihan ang mga dingding o para bigkasin ng memorya nang hindi nauunawaan ang lalim nito. Ito ay isinulat para sa mga pusong tulad ng sa iyo. Mga pusong naniniwala pa rin kahit pagod na. Mga pusong dumaan sa marami ngunit patuloy na naghahanap ng kahulugan. Mga pusong nagtatanong kung may ligtas na lugar sa gitna ng maraming kawalan ng katiyakan. At oo, mayroon. Ang lugar na iyon ay sa tabi ng ilog. Ang lugar na iyon ay ang pagiging nakatanim sa Diyos. Hindi ito isang walang saysay na pangako. Hindi ito isang mababaw na kaginhawaan. Ito ay isang banal na tagubilin. Isang imbitasyon upang baguhin ang ugat, hindi lang ang mga bunga. Upang baguhin ang bukal kung saan mo kinukuha ang iyong mga desisyon, ang iyong mga isipan, ang iyong kapayapaan. Dahil ang nakatanim sa tabi ng ilog ay hindi natatakot sa init, ni sa tagtuyot, ni sa panahon. Ang nakatanim sa Diyos ay hindi nakasalalay sa klima ni sa kalendaryo. Namumunga ito kapag dapat itong mamunga. Sa tamang panahon nito, hindi bago, hindi pagkatapos. Ngayon ay hindi lang isang karaniwang araw, ito ay isang appointment, isang banal na paghinto. Isang pag-uusap ng kaluluwa sa kanyang may lalang. At kahit ang mundo sa labas ay pareho pa rin, hindi ka pareho. May isang bagay sa loob mo na diniligan. May isang bagay na gumalaw. May isang bagay na nagising. Marahil hindi mo pa ito mapangalanan, ngunit mararamdaman mo ito sa paraan ng iyong paghinga, sa paraan ng iyong pagharap sa araw-araw, sa katahimikan na ngayon ay hindi na mabigat, kundi bumabalot. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat ngayon. Kailangan mo lang ng isang desisyon, manatiling nakatanim, manatili. Kahit hindi mo nakikita ang mga agarang resulta, kahit ang iba ay tila mas mabilis na gumagalaw, kahit maging mahirap muli ang araw, manatili, manatili. Dahil ang Diyos ay hindi nagdidilig ng mga buto para lang kalimutan ang mga ito. Hindi siya nagsisimula ng mga ugat na hindi niya balak panatilihin. Hindi siya tumatawag sa isang tao na maging sa tabi ng ilog para lang iwanan itong mag-isa. At kung naramdaman mo ngayon na ang salitang ito ay para sa iyo, huwag mo itong baliwalain. Ito ay isang tanda. Ito ay isang kumpirmasyon. Ito ang Diyos na nagpapaalala sa iyo na may oras ka pa para baguhin ang ugat. May oras ka pa para tumigil sa pagtakbo ng walang direksyon at magsimulang mamuhay mula sa sentro, mula sa salita, mula sa bukal. Huwag kang magmadali na umalis sa sandaling ito. Manatili ka pa ng kaunti. Tumahimik ka, huminga ka. Payagan ang bagay na naihasik ngayon na mag-ayos sa loob mo. At habang ginagawa mo iyon, gawing angkla, panalangin at desisyon ang pariralang ito. Ngayon, nagdesisyon akong manatili sa Diyos. Dahil kapag ginawa mo iyon, walang anumang kakulangan sa iyo dahil ang lahat ng iba pa sa tamang panahon ay darating at ang darating ay magiging walang hanggang bunga. Bunga ng pananampalataya, bunga ng ugat, bunga mula sa langit. Amen.